Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. And we bring you the news. And the views that make you think. And sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. The Senate has postponed Monday's bicameral conference committee meeting due to a deadlock over the Department of Public Works and Highways 2026 budget. The Independent Commission for Infrastructure, or ICI, concludes its final hearing for the year. Some TNVS drivers plan to go offline during rush hours in protest against the reduction of surge fees. The Philippines currently ranks 6th on the medal tally of the 33rd Southeast Asian Games with a total of 143 medals. First in the news, the Senate calls off the BICAM Conference Committee meeting on Monday due to a deadlock on the 2026 budget of the Public Works Department. Here's the report. Just hours before the bicameral conference committee meeting meant to reconcile the proposed 2026 national budget, the Senate abruptly canceled the session on Monday. The House of Representatives says it was merely informed of the cancellation and was not consulted beforehand. Really, it would have been something that would have been a collective decision, a mutual decision on the part of each leadership. So I don't want to say that I feel slighted. I just want to once again, express to our Senate counterparts that we are here. Our disposition is to move forward with the conversation. House lawmakers waited for more than 2 hours, but the bicameral meeting did not push through. According to House Appropriations Chair Mika Swansing, time may already be running short. Congress is aiming to ratify the 2026 General Appropriations Bill by December 22, so it can be transmitted to the President for signing into law. Meron po kasi tayong timeline na gusto pong sundin. Marami pa pong mga ahensya na tatalakayin. Kaya po, bawat araw po talaga ay mahalaga para po matapos natin yung budget sa tamang oras. Past 6 in the evening, Senator Win Gatchalian arrived at the Philippine International Convention Center. He chairs the Senate Committee on Finance and arrived without any other senators. Gatchalian assured Swansing that the bicameral report would still be approved within the target period. Hindi na tayo on schedule definitely. But kaya pang ma-approve yung budget by end of the year. Admittedly, hindi na-anticipate. No? Kaya napupush back yung schedules. So, but naglagay naman kami ng buffer. If needed, the Senate says it is prepared to work up to Christmas Eve and even around the clock. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Senator Ping Lacson said disagreements over funding allocations for the Department of Public Works and Highways, MAIFIP, and farm-to-market roads have pushed the bicameral talks on the 2026 national budget into a deadlock. Lacson told One News' Storycon that failure by the Senate and the House of Representatives to reach a compromise could result in a reenacted budget next year. He also described as unprecedented the move to invite DPWH Secretary Vince Dizon to attend the bicameral budget hearings. Lacson further revealed a supposed threat to the leadership of House Speaker Bogie D and Majority Leader Sandro Marcos linked to budget deliberations in Congress. Pati si Speaker Bogie, pati si Majority Leader Sandro Marcos, medyo hirap, may threat pa sa kanilang leadership. Ito yung nasagap ko Pag hindi nyo pinagbigyan yung mga individual namin, magkakasubukan tayo. Let's now get the latest from the Senate. We're joined by mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, what's happening there? Angela, good morning. So far ngayong araw na to, around 10 o'clock a.m., magsisimula naman ang pagdinig ng Local Government Committee tungkol sa ilang mga topics related naman sa barangay. Kasama na dyan, for example, yung Barangay Officials Compensation, even yung Barangay Town Permanent Appointment Act ni Senator Raffy Tulfo. And then mamayang hapon, dito sa Senado, tuloy din naman ang kanilang plenary session around 3 o'clock in the afternoon. And then sa PICC, 10 minutes from the Senate, 4 o'clock naman magsisimula at magpapatuloy ang BICAM. Okay, so dun sa usapin ng BICAM pa rin, ano ang reaksyon or statement ng Senado naman doon sa sinabi ni Representative Swansing na hindi man daw sila na-consult doon sa pagpo-postpone ng supposedly third day ng BICAM yesterday?
Angela, ang nasabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian nung nakapanayam din siya ng media sa PICC kahapon after niya kausapin si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing, after din ng caucus, yun daw yung napagkasunduan ng mga senador na gusto mo na lang i-postpone dahil gusto rin nilang ayusin itong probisyon lalong-lalo sa issue ng budget ng DPWH. And then after daw nito, sinabihan niya raw itong counterpart niya and waiting for their feedback. Pero nung kahapon, pagkatapos silang mag-usap sa PICC, ang sabi naman dito ni Senator Sherwin, okay naman na raw, na-resolve naman na daw yun. It's water under the bridge, ang sabi naman ni Senator Sherwin. So, ang sabi naman kasi dito ni Chair Swansing, wala naman daw sa kanila, ang as much as possible para on their end daw, gusto raw sana nila talaga yung dialogue na gagawin na yan, kasama ang DPWH, maganda raw sanang gawin sa BICAM kung saan present na raw yung tatlong parties. Public Works, yung members from the Senate sa BICAM, members from the House sa BICAM, at least nagko-conversation na raw sila noon. Pero wala naman daw sa usapan yung ginagawa na effort ng Senado na makikipag-usap sila sa DPWH without keeping the House in mind. So sabi naman dito ni Chair Swansing, ayaw naman daw nilang sabing slighted sila, ayaw din naman nilang makita na parang unilaterally decided ito. Pero para sa kanila, sana raw natuloy daw yung BICAM kahapon. May mga ibang lawmakers nagbabanggit na middle ground na kailangan nilang tamaan para daw ma-approve yung budget kaagad at hindi na kailangan umabot supposedly ng Christmas Eve. No? Ano ba itong middle ground na pinag-uusapan nila na para both houses will come to terms? Ang nasabi dyan ni Chair Swansing, yung conversation nga, parang hindi, ang base sa pagkakasabi rin ni Chairman Swansing, mas maganda na yung conversation, yung paglilinaw doon sa calculations, yung sinasabi across the board na slashing ng budget ng DPWH, yung 45 billion pesos on the side of the Senate, maganda raw sana na napag-usapan na o mapag-usapan nyo sana kahapon ng mas malinaw na magkakaharap na raw ang lahat. Pero then again, as sinasabi dito ni Chair Swansing, kung gano'n na raw, wala naman na raw mangyayari, eto na raw yan, na open pa rin naman daw sila, at kaya nga kahapon nagstay sila an hour or two kasi umaasa pa nga sila na pupunta from the plenary session yung mga senador para raw Meron nawala yung audio mo. Audio mo nawala. yung BICAM. Okay. Audible Can ako you ngayon? repeat that? Okay na, Ayan, okay na. Thank you. Ulitin mo lang yung huli mo sinabi. So kaya sila nagstay doon an hour or two kasi umaasa sila na yung mga senador from the plenary session dito, 10 minutes away lang naman daw, pupunta daw doon para may pagpatuloy sana yung BICAM. Pero since naging postponed siya, ang sabi na naman dito ni Swansing, may efforts din naman sila na makipagdiskurso rin kay DPW Secretary Vince Dizon para mabigyan linaw rin yung calculations. And then ang sinasabi rin nila dito, hahanap sila ngayon ng pinaka-way to reconcile kasi sa Senate ayaw nilang i-restore yung budget na yun yung 45 billion pesos. Pero sa side ng House, nandun kasi yun sa version nila ng budget ng DPWH. So ang hihintayin natin, na sabi ni Senator Sherwin, today sa BICAM, mabubuksan daw ulit ito at possibly yung technicalities nito either mariresolve na or kung aabutin bukas, tsaka natin malalaman yung final decision nila sa matrix ng budget ng DPWH. Meron sa details kasi ng budget ng DPWH, isang point of contention nila yung the zeroing out of the flood control project. So ano na ang nagiging tugon regarding yung specific lang, yung line item na yan ng DPWH, yung flood control? Ang last time kasi dito sa Senado, yung over 250 billion pesos naalat na yan, kinalat na yan sa education, sa agri, sa health. Ang natira is pondo para sa mga foreign assisted na mga proyekto, especially kung related dito sa flood control project. Still, yung stand pa rin ng Senate, yung pagdating sa locally, tanggal na talaga yan, tapyas na yan. And dito naman sa House so far kasi yung isa din sa mga nagiging concern nila, yung unprogrammed appropriations, yun yung isa sa mga antabayanan natin sa pagpapatuloy ng BICAM, kung ano na nga ba yung magiging final reconciliation nila dyan. Pero still, yun pa rin ang katayuan from this Senate version. And then, ang sinasabi rin dito naman, yung sa 45 billion pesos, kasi ang estimate is around 10,000 projects daw or around 400 billion pesos ang magiging unimplementable kapag hindi nabalik yung 45 billion pesos. Pero ang sinasabi dito ni Sec Dizon, dapat daw sana hindi sa project cost yung naging application ng costing ng mga materyales, kundi sa material mismo per project.
Pero ang sabi naman dito ni Senator Sherwin, ang binagbasehan daw kasi nila is yung calculations na nanggaling sa public works. Hindi rin daw sila engineer. So yung data na nakuha nila mula dito sa public works, so yun daw yung ginamit nila bilang basehan sa datos. Kaya kung may iba pang araw mga katanungan, best to answer na lang din daw dyan ang public works. Oo. So bigyan lang natin ng konteksto, no, Mary Mon, kasi itong hinihingi na ibalik na budget ni DPWH sa Secretary Vince Dizon, itong construction materials price data. Galing doon, 'di ba, CPMD. Ngayon, ang tanong dito, kailan ba niya hiningi itong ibalik itong presyo na to, itong funding na ito diyan, no, sa DPWH? Was it after the budget deliberation already? Kasi a lot of people are asking also na etong mga concerns na to, dapat sa budget deliberation to hindi na sa BICAM, para hindi na siya pupunta sa BICAM. Hence, naging unprecedented nga yung move na nakasama siya sa BICAM. Merrimon. Tama, Angela. Nung natanong din natin kay Senator Sherwin, kasi nga nakasama niya, katabi niya mismo si Secretary Dizon mula sa committee level, kaharap niya sa hearing ng budget, sa plenary debates, katabi niya si Sec Dizon. So nung natanong na media, ano ba yung nangyari? Ang sabi dito ni Senator Sherwin, ang tanungin daw si Sec Dizon. Kasi itong datos na nakuha nila, sa pagmamonitor din natin, yung kasagsagan ng budget process hanggang simula din doon sa committee level ng hearing ng budget, nabuksan na agad yung costing ng mga materyales. So yung pagkukulit ng data, doon pa lang, before the Alam na plenary nila. budget debates, tuloy-tuloy na meron ng impormasyon na nakuha ang opisina, especially for Senator Sherwin Gatchalian, siya kasi yung naghawak ng budget ng DPWH sa Senado So hawak nila yon. Kaya medyo questionable rin on the side of Senwin na nung humarap sa PICC sa BICAM si Sec Dizon, may nabuksan ulit na usapin doon sa restoration, quote-unquote, ng 45 billion pesos. And more than anything, I think ang gusto lang ng Senate dito ay mismo manggaling kay Secretary Vince Dizon na nagpapadagdag siya nitong funding na to sa DPWH. To make it clear to the public na hindi Hindi yung mula sa Senate, hindi mula sa Congress, yung insertions na ito ulit. Oo, tama, Angela. Pero ang sabi rin kasi dito ni Sec Dizon, nung tinignan nga nila, yung maraming maapektuhan ng mga proyekto, though pwede naman daw ipagpatuloy, may mga phase 2, may phase 3 din naman, pero isa rin sa tinitignan nila is yung pag-i-implement na ng mga proyekto na kinakailangan. Pero ang sabi rin ni Sec Dizon nitong BICAM nung weekend, at the end of the day daw, kung ano pa rin yung magiging desisyon ng BICAM sa kanilang reconciliation ng panukalang pondo, yun pa rin naman daw ang masusunod. So, niraise lang din daw ito kasi for example, may mga proyekto, iba yung presyohan kapag yung mga asfalto, yung grava, sa mga probinsya, iba yung mga presyo nito kumpara dito sa mga city. Kaya yun yung sinabi ni Sec Dizon na hindi raw sana naging parang across the board, on a per project basis daw sana yung naging cuts. Pero sabi ni Senator Sherwin, wala raw naging mali sa calculation nila doon sa pagtapyas ng budget kasi ang naging basihan nila yung costing ng materyales, yung datos na nanggaling kanila Sec Dizon. Meron naging resolution ng, di ko matawag na away, sagutan ni Senator Amy at ni Sec Vince Dizon kasi yan isang cost ng pagdidelay din sa pag-push forward ng budget na yan. Behind the scenes ba, nagkaroon ng resolution with both majority and minority regarding yung issue ng away nila? Yung una kasi, yung nitong BICAM, nung humarap si Sec Dizon, yung ilang mga na-raise din na concern is, for example, on the part of Senator Erwin Tulfo, ang kinwestiyon niya, bakit may resource person na dumulog, magsasalita, dapat ang BICAM between two parties lang, yung Senado at yung House. So sabi, dapat daw bang balikan yung guidelines pagdating sa pag-hold ng BICAM. Pero ang nasabi rin dito ni Senator Sherwin is, may mga limited cases daw talaga na pagdating sa mga may technical issues, mayroong may imbitahan na resource person dahil yun ang may idea para ma-explain, may paliwanag or mabigyan ng kalinawan yung certain topic. So on the case of the BICAM this year, yun yung tungkol doon sa budget ng DPWH. Yung kay Senator Amy naman, even kanina Senator Pia Cayetano, kinwestiyon nila na dumaan na nga sa budget hearing, dumaan na sa plenary debates, pero bakit meron na namang ganito? Nasabi pa ni Sen Amy, hindi siya engineer, ekonomista raw ito at isang political aide si Sec Dizon. Sabi naman ni Sec Dizon, hindi nga raw siya engineer, ekonomista nga raw siya. Pero so far, sa ngayon, wala pang nabibigay na impormasyon from the Senate kung paano na nga ba nila re-resolbahin yung na-raise na to. Kasi yun yung sabi ni Senator Sherwin,
today mabubuksan ulit itong usapin sa budget ng DPWH and other issues concerning it. Okay. So moving forward, doon naman sa isa pang usapin kung saan nagkaroon ng impasse, no, or deadlock ang BICAM the other day ay yung MAIFIP, no, yung Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. Isa sa mga concerns also ni Senator Erwin Tulfo ay magkaroon din, isama na rin doon sa budget para sa zero balance billing yung professional fee. So ito ba ay okay din para sa Kongreso? So far kasi yung MAIFIP, even nga itong sa Farm to Market Roads, 33 billion pesos, sa MAIFIP, 51 billion pesos. Pareho kasi silang lumabas na approve siya. Pero dahil nga merong conflicting pa rin on the side of some senators or on the side of some congressmen sa BICAM, sabi ni Senator Sherwin, kailangan pa raw nilang repasuhin talaga. Kaya they'll be working, hopefully yung BICAM daw matapos talaga until tomorrow, Wednesday. And then ang ratification, December 22, lahat na raw na technical description and specifics, yung enrolled bill ng BICAM, kopya nito, lahat daw mas malinaw na at mas mabubusisi pa raw bago ma-ratify. Pero kung sakali raw nakapusin ng oras doon sa ratifikasyon, ang sinasabi ni Senator Sherwin, pwede raw sila mag-extend December 23, December 24, hindi raw araw na Pasko, December 25, so mga December 26 ulit. Pero ang sinasabi ni Senwin dito, hindi na raw sila on schedule, pero may mga buffer days pa naman daw sila na nakakain para ma-resolve lahat pa ng mga reconciliation issues pagdating sa 2026 budget. Oo, kasi ang iniiwasan talaga dyan is yung reenacted budget, especially yung marire-enact na budget ay mula sa 2025, which is dubbed the most corrupt budget in Philippine history. So mapupunta na naman kung saan-saan yung budget na yan, 'di ba? So yun yung ating tinitignan dyan. Of course, before tayo magtapos, Merrimon, gusto ko lang din itanong sa iyo, before kasi yung usapin nga ng mga budget deliberations, yung committee budgets sa kanya-kanyang Congress, ano, sa House of Representatives, meron pa rin daw unprogrammed funds because sabi nila hindi daw maiiwasan yon. But sinabi ni Senator Tito Soto, ni SP Tito Soto, hindi daw siya papayag na magkaroon ng unprogrammed funds sa budget na ito. So, yun ba ay napag-usapan na nung nakaraang BICAM o pag-uusapan pa lang ito sa today? Angela, yung dito sa mga provision na to, especially pagdating dito sa unprogrammed appropriations, ngayon siya mas mabubuksan, to be specific. Kasi ang nauna nitong weekend, yung ilang mga ahensyang malalaki, for example, yung Agri, yes, yung Department of Education, which is yung education budget, over 1.3 trillion pesos ang lumabas, and then ang DOH. So yung iba pang mga provisions, sabi ni Senwin, itong mga natitirang araw o susunod na araw nila mabubuksan dahil ine-expect din nila, especially for the unprogrammed funds, mahaba-haba ang magiging diskurso sa kanilang counterparts sa House. Abangan ang susunod na kabanata. Of course, patuloy tayong magbabantay. Thank you so much for your time, mobile journalist Merrimon Reyes. All right, the Independent Commission for Infrastructure has concluded its final hearing for the year. But questions persist over accountability and the status of cases linked to the flood control scandal. Here's the report. The Independent Commission for Infrastructure has wrapped up its hearings for the year. In its final session for 2025, the Commission called in AGAP Party List Congressman Nicanor Briones and Budget Acting Secretary Rolando Toledo. Briones, who asked for an executive session, said his name and integrity had been unfairly tarnished by the baseless and unfounded accusations against him. The ICI allowed for a closed-door hearing on the condition that Briones would consent to the public distribution of his sworn statement and exhibits. Allegation ay Congressman Briones took this opportunity para po clear ang kanyang pangalan at to deny all the unfair and unfounded accusation against him by the spouses Diskaya. Nasabi naman po niya lahat na siya ay walang kinalaman at wala siyang alam sa lahat ng mga naging aligasyon laban sa kanya. Also appearing before the ICI was DBM Acting Secretary Rolando Toledo, who earlier confirmed in a Senate hearing that 34 billion pesos in unprogrammed funds were spent on flood control projects in 2023, an amount that later rose to 107.9 billion pesos in 2024. The Commission said all three commissioners were present during the final hearing, including Commissioner Babe Singson, whose irrevocable resignation took effect on the same day. Meanwhile, former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral failed to appear, despite a subpoena issued by the Commission to secure information relevant to its investigation. Meantime, the palace was again pressed on the President's pronouncement that many personalities linked to the flood control scandal will be jailed before Christmas.
With 10 days to go before that day, the so-called big fish are still at large. Abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. TNVS drivers are pushing back against a planned cut in surge pricing this holiday season. But instead of filing a petition with the LTFRB, the group Laban TNVS says it plans to go offline during rush hours in protest of the agency's memorandum reducing surge fees. Driver groups warn that lower surge rates combined with heavy traffic and high fuel costs could force many drivers to stop operating to avoid losses during the holidays. Laban TNVS says the temporary offline protest will run from December 17 until January 4 during peak traffic hours. Kaysa mauwi sa pagkalugi during holiday season, ay hindi na lang po babiyahe ang karamihan sa aming mga TNVS. Well, sarado naman na ang isip ng ating mga regulators tungkol dito. Now let's talk more about this with Laban TNVS President June De Leon. Good morning, June. Thank you for joining us. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa mga inyong taga-subaybay. All right, June, let's get right to it, no, about yung planned, regarding the surge pricing. Bakit po kayo against dito sa cut sa surge pricing? Maliwanag po na bawas po ito sa kita ng ating mga kasamahan na drivers. Ngayon, lalo na ngayong holiday season. Napakahirap po ng biyahe ngayon dahil sa kahit maiksi lang ang biyahe ng mga pasahero natin ay napaka-traffic po. At nahihirapan po ang mga drivers natin na i-budget yung gasolina nila dahil sa pick-up pa lang. Sa pick-up pa lang ng mga pasahero ay nalulugi po ito. Kaya kung ikakat pa ang surge price sa TNVS ay talagang bababa po ng gusto ang ating ang kita ng ating mga kasamahan na driver. June, linawin ko lang na pag nag-offline kayo, does that mean also in essence hindi rin babiyahe physically ang mga TNVS drivers natin? Ang plano lang naman pong offline during rush hour. Yes, oo. During rush hour. At saka, alam nyo, gusto ko ipaliwanag ito sana sa ating mga commuters, no? Na hindi naman pag sinabing may surge sa TNVS ay buong Metro Manila or buong NCR ang merong surge fee. Nangyayari lang ang mga surge fee doon sa mga matataong lugar, CBD areas, mga malls, simbahan, sa mga pasyalan ngayong holiday season. Pero kung ito ay galing sa mga malalayong lugar dito sa NCR na wala namang masyadong order ang ating mga kababayan, pasahero, at marami naman pong TNVS doon sa lugar nila, wala pong effect ang surge po dito sa mga lugar na to. Just to be clear po, ang memorandum po ba ay for the whole NCR or just for the Metro Manila na nakakaranas po ng peak hours dahil sa mga ngayon, mga mall sales at saka mga puntahan po talaga ng mga kababayan natin sa iba't ibang lugar? Hindi ko pa po nakita ang memorandum circular na to. May mga pinapadala lang po sa atin pero mukhang ano po ito, sa buong Pilipinas po ito na merong TNVS. Okay, so I talked to Attorney Greg Puwa ng LTFRB yesterday at sinabi nga nila that contingency plans are in place just in case matuloy nga yung protesta ninyo offline na hindi kayo babiyahe during peak hours. What do you have to say to that? Lagi naman pong sinasabi ng LTFRB po yan. Pero before po tayo mag-usap ngayon, ay nakatanggap po tayo ng tawag mula sa opisina ni Chairman Vigor Mendoza na pinag-aaralan po nila na baka i-delay po itong December 17 na pag-implement ng Memorandum Circular. Sa hanay po na mag-offline, ilan po, sa hanay niyo po, ilan po ang ma-expect natin mawawala na during rush hour na drivers? Sa ngayon po,
base sa mga usapan namin ng iba't ibang alliance leaders ng TNVS, doon po sa may 10,000 membro na alliance ay nasa 70% na po kahapon ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pag-offline. Pero sinasabi nga po natin, patuloy po ang pakikipag-ugnayan natin sa LTFRB at hinay-hinay lang sa pagkampanya ng pagtigil pasada during rush hour. Baka meron pang magandang pagbabago at makita natin yung win-win solution dito. Bukas po, parang merong siniset ang LTFRB, hindi pa kumpirmado kung anong oras, na another round of consultation pa sa mga TNC sa TNVS. So open kayo, June. In other words, open kayo sa middle ground in case na hindi nga ma-delay, ma-stop to. Pero sabihin nila, okay, mas konti na lang ang i-surge nyo. Okay kayo doon? Yung totoo po, bago mag holiday season, meron po tayong petisyon na pagtaas sana ng pamasahe ang TNVS dahil 35 pesos pa lang yung huling tumaas ang pamasahe. Ang gasolina, 35 pesos pa lang nung huling nagtaas ang pamasahe ang TNVS. Ngayon po, nasa 55 to 60 pesos na ang gasolina. Pero naunahan po tayo ng ganitong memorandum circular, no, na tapyas pa sa kita ng mga drivers. Sana pag-aralan muna ito ng LTFRB bago mag-implement ng mga ganitong polisiya. Pero kayo po ba, nakausap nyo na po yung TNC po ninyo regarding this? Kasi on the side of the TNC, sinasabi din ng LTFRB, kapag hindi sila sumunod dun sa, pag hindi pa na-correct yung algorithm ng surge pricing nila, magkakaroon sila ng penalty. And kung paulit-ulit yun, baka ma-revoke yung franchise nila. And kayo po ba sa inyo, nakapag-usap na kayo ng TNC, kung ano, na ito po yung plano po ninyong gawin? Nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang TNC. Sinasabi naman nila na syempre, bawas din sa kita nila ito. Right. No? Dahil wawala na sila ng kita sa surge fee. Pero tama naman na dapat sa driver lahat ang surge. Ang surge na pinapataw sa mga pasahero dahil ang mga drivers naman ay sila ang nagagasolina, sila ang nagpapagod sa kalsada at sila rin ang bumibili ng mga pyesa ng sasakyan at mga monthly amortization ng sasakyan. So tama naman po na mapunta lahat ito sa driver. At yung TNC naman, kung ano naman kasi ang polisiya na inilalabas ng TNC, talagang susunod po sila dahil kung hindi po sila susunod, baka po masuspindi sila o mawalan sila ng accreditation. Pero sa inyo, hindi naman sila nag-i-impose na, o pag di kayo sumunod, di tanggalin na lang namin kayo sa roster namin ng mga riders? Kung ganyan po, kami naman po mga TNVS ang makakalaban ng mga TNC. Hindi naman po pwede yun. At totoo naman po na ang pero mga walang hinihiling ganun lang pa po na namin, usapan. tama lang sa mga drivers, hindi naman po labis ang hinihingi namin. O, kung hindi, manatili lang muna kung ano yung dati. Hindi naman kami humihingi ng mas mataas pa sa ngayon. Dahil naintindihan din po natin ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Pero June, after itong holiday season, may plano ba kayo na kausapin ulit ang LTFRB regarding yung gusto nyong pagtaas na supposedly ng pricing? Alam niyo po, bago po nagkonsultasyon ng mga nakaraang linggo, nakita natin na baka hindi nga pagtataas ng pamasahe ang solusyon para tumaas ng konti ang kita ng mga drivers. Baka kailangan lang bisitahin yung komisyon ng bawat transport network companies. Kasi medyo mataas siya. Baka ito, pag niregulate po ito ng ating gobyerno, totoo naman po, natataas talaga ang kita ng mga drivers. Kumbaga, yung mga transport network companies, imbis na ipa-shoulder sa driver yung ibang expenses, baka pwedeng isaluhin nila yung iba. Kumbaga, ganun ba, June? Totoo po yan. Katulad po ng mga mandatory discounts, ilang TNC po ay sinasagot po nila ang discount. Pero yung ibang TNC naman, ipinapasan po ng mga drivers. Oo. Pero meron ng ano yan na, sir, meron na pong memorandum ang LTFRB na dapat hindi pinapasagot sa driver. Like for example, yung mga senior citizen discount, PWD, student discount, dapat sila nag-shoulder niyan, hindi kayo, di ba?
Yun nga po ang nakakalungkot nung panahon ng nakaraang administrasyon ng LTFRB. Ang sabi po noon, dapat ang TNC. At nandun naman nakalagay sa Memorandum Circular, bago sila bigyan ng accreditation, na ang Transport Network Company dapat ang sumasagot ng mandatory discounts. Pero after ilang months, naiba po ang kwento. At ngayon, yung MC na nilabas nila regarding sa mandatory discounts, ay hati ang operator ng sasakyan at yung driver. Kaya wala pong sagot ang TNC dito. Katulad ng Grab. At yung ibang TNC naman po, sinasagot nila yung 20% mandatory discount at mababa pa ang komisyon na hinihingi nila. So, talagang at least kahit pa paano, may mga TNCs na ganun, doon po nagbabiyahe ang ating mga drivers. June, lastly, para maintindihan din ng mga commuters natin at alam naman natin, medyo mainit ang ulo nila dahil sa traffic, tsaka sa sitwasyon ng Metro Manila, para maintindihan nila yung pinagdadaanan nyo, ano ang mensahe mo, June? Tuwing dumarating po ang holiday seasons, talagang doble ang traffic, no? Doble ang biyahe, oras ng biyahe ng ating mga kababayan. Ganon din, syempre, mga drivers. Gusto man po namin talagang serbisyuhan ng maayos ang mga pasahero natin. Kung talagang maaalanganin po at mauwi pa sa pagkalugi yung mga drivers natin, talagang mamarapatin na lang talaga na gugustuhin na lang po ng mga drivers na hindi na sana bumiyahe. Pero inaalala din po natin yung ating mga mananakay. Siyempre, kita din po ng pamilya ng bawat driver ang inaalala natin dito. Sana po maibalansi po ito ng ating gobyerno yung mga desisyon po nila. Dapat pag-aralan po at dumaan muna sa masusing konsultasyon para hindi po nagkakagulo ng ganito. At sa part naman po ng TNBS, makakaasa po kayo yung mga cancellations na sinasabi po nila. Hindi po natin sinasadyayaan at kung meron man pong nakakancel, baka po talagang maabala lang din ang pasahero at siyempre mauwi din po sa pagkalugi ang ating mga drivers. Well, hopefully, magkaroon po kayo ng usapin regarding this because it's already December 17 tomorrow, which is actually the implementation of this memorandum circular. Maraming salamat po sa inyong oras. Laban TNVS President June De Leon. Maraming salamat po. In other news, Project NOAA has secured 1 billion pesos in next year's budget, smoothly passing the bicameral deliberations. Professor Mahar Lagmay, Executive Director of the UP Resilience Institute, pledged that the funds would be used with urgency, discipline, and accountability to produce real-time hazard maps and tools for local governments. The funding was included in the House version of the General Appropriations Bill. Lawmakers highlighted Project NOAA's key role in strengthening disaster preparedness nationwide. The Department of Health says additional funds for expanding the Zero Balance Billing program should be sent directly to local government hospitals. In an interview on Morning Matters, DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo said direct funding allows the hospitals to immediately settle payment bills internally, ensuring patients are discharged without paying out of pocket as long as they are admitted to basic or ward accommodations. Domingo said passing funds through the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients or MAIFIP slows down assistance and brings back requirements that zero balance billing was designed to eliminate. The DOH stressed that MAIFIP would still be retained for catastrophic cases while direct funding to LGU hospitals would speed up access to care and benefit more patients nationwide. Ganito yung proposal ng Department of Health. Merong portion, large portion siguro mga 80%, can be go down to 70%, na ganun pa rin yung mechanism. Diretso na lang siya dun sa mga LGU hospitals, dun sa kanilang accounting, para ang usapan na lang is between the patient who is already admitted at basic accommodation of the LGU, tsaka dun sa billing section. Wala nang kailangan puntahan na politiko, hindi mo na kailangan pumunta sa DOH. Joining us now is Alliance of Health Workers Secretary General Christy Donguines. Good morning, ma'am. Thank you for joining us. Yes, good morning po, sir. Good morning sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Well, ano po ba ang inyong reaksyon dito dun sa usapin pa rin po ng zero balance billing sa mga ospital?
Actually, itong sa zero balance billing po, maganda po siyang pakinggan. Kasi maraming makikinabang na mga pasyente po natin, na mga kapuspalan natin, mga kababayan, na pumupunta sa mga pampublikong hospital. Ang ano lang po natin, sinaka-problema lang po dito, hindi po ito napag-aralan mabuti dahil hindi lahat po ng mga laboratory sa mga diagnostic exams po ay available sa mga pampublikong hospital. Marami pa rin po tayo mga kababayan at mga pasyente na nag-shell out pa rin po sila dahil po hindi available po ito sa mga hospital. So kailangan pa rin po nila gumastos. At the same time, itong in-announce nga po ng ating presidente si PBBM regarding po dito sa sa zero balance billing, dinagsa po tayo ng mga pasyente. So dinagsa po tayo ng mga kababayan natin na nangangailangan po ng pagkalinga at gamutan para sa kanilang mga sakit. So hindi na paghandaan ang tinatawag po natin na manpower na hanggang ngayon ay talagang sadsad po ang mga empleyado sa mga pampubliko kahit na sa mga pampribadong hospital po. Nung bago i-implement tong zero balance billing, nagkaroon ba ng consultation o dialogue sa mga grupo nyo para at least malaman nila na okay, bago natin ituloy ito ang mga kailangan natin dahil kulang kami, dadami ang mga patients? Actually, wala pong consultation. Nagulat na lang po tayo dahil po alam naman natin kahit wala pa po itong programa na to ng zero balance billing po ay talaga pong sobrang overwork po talaga ang ating mga manggagawang pangkalusugan. At alam naman po natin dahil po dito sa sobrang dami na ng pasyente, kahit wala pa yung zero balance billing, dinatagsa na tayo, lalo naging overwhelmed po ang bilang ng mga pasyente, populasyon ng pasyente na pumupunta sa hospital. Wala pong consultation to sa mga org na kagaya po natin na mga health workers po. So, is it really true na yung iba, ayun nga, nasabi nyo nga na may out of pocket pa rin sila, di ba po, ma'am? Pero kasi naaalala ko madalas no, sa mga government hospitals, kapag merong mga operations na kailangan gawin sa isang pasyente, pag kailangan ng ultimo bulak, cotton buds sa kailangan dun, cotton buds, no, doon na kailangan sa operation na yon, binibili ng kamag-anak ng pasyente ng gagamit. So, is that still a practice there sa mga government hospitals? Nung panahon noon, talaga po ito'y practice. Tapos ngayon, di po ba nagkaroon po ng memo, ng guidelines na bawal magpabili sa mga pasyente. Dahil kailangan iso-shoulder siya talaga ng hospital ang lahat ng gastusin ng pasyente. Pero saan po kami kukuhang parte ng hospital kung itong mga materialis na to na kailangan sa operasyon ng pasyente wala mismo sa loob namin. So talagang nagsosort out po tayo na nagpapabili po talaga tayo, even sutures na mga kailangan po ng pasyente natin, mga antibiotics na kailangan ng pasyente. So kung wala po tayo makukuha sa hospital, talagang nagsosort out po na nagpapabili. So ang in essence nun, ang gumagastos pa rin yung pasyente. So, hindi siya zero balance billing. Yes po. Tapos yun nga po, isa pa, yung mga laboratories po, kasi hindi pa naman po talaga fully equipped ang mga hospitals natin, lalo na mga public hospitals po. Hindi pa fully equipped sa lahat ng mga equipment, sa lahat ng mga laboratory tests na kailangan ng isang pasyente bago maoperahan, o kailangan ng isang pasyente bago mag-chemo, or kailangan ng isang pasyente bago magganitong mga process na mga kailangan gamutan. So, kailangan pa rin po lumabas ng pasyente para po magpagawa sa ibang mga laboratory, sa private na mga laboratories po. So, kailangan pa rin talaga po nila magbayad. Yes. Of course, di ba, alam po natin na yung mga laboratory tests at mga equipment, no, aside from equipment na kailangan ibilin, kailangan din mag-train at mag-hire ng isang staff para patakbuhin lang yung lab na yun. Sa hanay po ng hospital nyo, ready na ba kayo sa ganyan given na sinabi nyo po, dumadami na po ang nagpapacheck? Actually po, hindi talaga ready. So, in the first place, sinabi ko po kanina na empleyado, manpower-wise, hindi talaga ready. Kasi talaga super understaffed po. Na ang dami na, sa ngayon po, incoming 2026, marami na naman po mag-aalisan ng mga empleyado natin, especially mga nurses natin na mangingibang bansa.
Kasi nga, alam naman po natin, nandun talaga yung nakabubuhay na sahod sa ibang bansa. So talagang wala talaga, hindi prepare po ito ang ating mga institution, lalo ng pampublikong hospital, hindi prepare when it comes to manpower also. Yeah. Ano po ratio nyo ngayon sa hospital nyo with regards to nurse to number of patients? Sa ngayon po, nakakalungkot din naman sabihin, pero kasi sa isang ward po, ang nagjo-duty po nating nurse per shift, mayroon po tayong 2 hanggang 3 nurse. And ilang pasyente yun per shift? More or less 40 to 50 po patients. So this is without po yung hindi pa yung bulto na nararamdaman na because sa epekto ng zero balance billing. Hindi pa po. Ever since po, ganyan na po talaga ang dami ng mga pasyente natin. Ngayon, dumadagsa po tayo sa OPD, dumadagsa tayo sa emergency room. Even ang emergency room po namin ngayon, nagkaroon na po infrastructure-wise po kasi, yung isa pa po yun, sa infrastructure, hindi rin po tayo ready dyan. Kasi infrastructure-wise, sa amin ngayon, sa amin pa lang po, sa hospital pa lang po namin yan, pero sa ibang hospital din po, ang dami din po na ang emergency room po ay may mga admitted patients na supposedly hindi naman po sila doon na-admit. Kasi ang pasyente po sa emergency room ay come and go lang. Okay. So if it's okay lang po, anong ospital po ang pinag-uusapan natin ngayon? Siguro lang po muna kasi baka mamaya hindi po ako pwede magpanggil. Alright, okay. So, ang inyo pong grupo ay sumusuporta ba dito sa usapin ng MAIFIP, na idagdag doon sa budget natin para sa mga regular cases? Actually, kina-question po natin yan, ma'am. Kasi bakit lumobo at pinalaki ang budget na nilaan sa MAIFIP na yan. Na alam naman po natin at talaga po in the first place, ito yung natin, advokasya po natin sa Alliance of Health Workers po, na ang budget po ng hospital ay dapat po idiretso po sa hospital mismo, idiretso sa mga institusyon na sila po yung nakakaalam kung ano at kung magkano ang kailangan ng budget ng isang hospital. Bakit ipadaan pa po sa mga ganitong politiko? Kasi alam po natin itong MAIFIP na to, parang pork barrel to. Political patronage. Prone sa corruption to, malamang. So pero kasi ang DOH, ang sinasabi nila, maganda daw itong MAIFIP na to, maidirect sa mga LGUs. Pero kayo po, ang association ninyo, mas gusto nyo diretso sa mga ospital. Opo, diretso sa mga hospitals. Diretso po sa talagang kung sino po yung nagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente natin. At saka dapat po, lawakan pa po yung sakop ng pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente natin na nangangailangan. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras sa Alliance of Health Workers Secretary General Christy Donguines. Gandang tanghali. Thank you po. Umaga. Gandang umaga. Alright, don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. With 4 days left in the 33rd Southeast Asian Games, the Philippines sits in 6th place on the medal tally. Team Philippines has so far won 143 medals, including 25 gold, 38 silver, and 80 bronze. Host country Thailand remains at the top of the leaderboard with 291 medals, followed by Indonesia with 181 and Vietnam with 157. The Philippines has set a target of 60 gold medals for this year's SEA Games. Athletes from across the Southeast Asia continue to compete for pride and podium finishes. For the latest, One Sports correspondent Bel Gregorio is reporting live from Thailand. Bel, hello, good morning. Good morning, Angela. Good morning, Diego. Very good news, as you've reported earlier. We did get a really good gold medal haul yesterday, and today several Filipinos are still in contention for podium finishes. We have aquathlon, bowling, cycling, esports, equestrian, fencing, rhythmic gymnastics, shooting, kickboxing,
as well. We also have a couple of other rounds for boxing and volleyball. Today in tennis, matches continue at center court. We have Alex Ayala facing Thailand's Naklo Thasasporn in the singles semifinals at 12 noon Philippine time or later, while the doubles pair of Steffi Aludo and Danielle Madis take on Thailand's Naklo Thasasporn and Chip Chandej in the quarterfinals not later than 3 in the afternoon. In rowing, Olympian Joanny Delgaco and Christine Paraon compete in the women's double sculls finals at 10:45 in the morning. And of course, athletics action continues as well with a men's pole vault final at 5:40 p.m. featuring three-time defending champion and current SEA Games record holder EJ Obiena, and he'll also be heading into the event alongside Elijah Kevin Cole of the Philippines. Later, I will be going to kickboxing because our Filipino kickboxer Winnie Bayawon advanced to the finals after defeating his Malaysian opponent in the men's kick light 57 kilogram semifinals. So we are guaranteed at least a silver in that event. Meanwhile, Zaira Bon is also set to face Thailand's Jan Takran Manoban in the women's low kick 48 kilogram division. Our kickboxers have already secured 3 bronze medals yesterday, so Team Philippines is looking to remain strong and improve its medal standing in the days ahead. Well, Belle, we all know we're trying to hit the 5th or 4th place or hit at least 60 golds. Given the strength of schedule remaining here in the SEA Games, what are the other events do we look at? Maybe do we get to 60 with the remaining events? Well, we do still have a basketball. We still have our 5-on-5 men and women. They have their semis coming up. We also, of course, have our historic Filipina football women's team. So we'll also be looking at those events to see how we can still improve our gold medal haul in the following days. How does Alex Ayala look against her opponent? Well, Alex is actually a higher ranking has a higher ranking than her opponent, so we are very optimistic about that. Well, keep us updated. Of course, kay EJ pala, no? Yes, EJ later. Possible yes. gold ba to? We're all excited, but of course, we're also nervous. But do you think we get the gold? Well, he is looking to get his 4th straight SEA Games gold. EJ is also the current record holder in the SEA Games, so a lot of things to look forward to. We also have another representative in pole vault, so we do have 2 bets for that. So fingers crossed that we'll get the best out of them later this afternoon. Keep us updated. Thank you so much, One Sports correspondent Belle Gregorio reporting live from Thailand. 20 Filipino fishing boats have safely returned home after operating near Escoda Shoal. PCG spokesperson Commodore Jay Tariela told Sa Totoo Lang that the fishermen departed the area early Monday and have returned to their home ports in Palawan, Zambales, and Mindoro. He added that injured fishermen were first stabilized and ensured to be in good condition before being allowed to sail back. Tariela said the Coast Guard may reposition vessels to other areas to better protect Filipino fishermen. Ang ating pong Commandant, Admiral Gaban, made clear during the Congress and Senate hearing para sa budget natin for 2026, the importance of additional aircraft para makapagpalipad tayo ng eroplano, monitor natin ang lagay ng mga mines ng Pilipino, and not just in the West Philippine Sea, but also to conduct search and rescue, for example, and even to combat oil spill in different parts of the maritime jurisdiction. Now, a mass shooting at a Jewish Hanukkah event in Bondi Beach, Sydney has left at least 16 people dead and around 50 injured. Here's the report. At least 16 people were killed in a mass shooting during a Jewish Hanukkah event at Bondi Beach in Sydney, Australia. Authorities said the gunmen were a father and son, with the father fatally shot by police and the 24-year-old son in critical condition. Around 50 others were injured, with victims ranging in age from 10 to 87. Australian Prime Minister Anthony Albanese revealed that the younger suspect had previously been investigated for extremist leanings. The son first came to attention in October 2019.
He was examined on the basis of being associated with others, and the assessment was made that there was no indication of any ongoing threat or threat of him engaging in violence. Meanwhile, the United Nations condemned the incident, saying the festival should have been a celebration of the miracle of peace. The Secretary General unequivocally condemns anti-Semitism in all its forms and reiterates that attacks on religious communities and peaceful celebrations strike at the core values of tolerance, coexistence, and human dignity. For his part, U.S. President Donald Trump had this to say about the tragic incident. In Australia, as you know, that was a terrible attack. That was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. The Philippine Consulate General in Sydney reported that it has not received any report of Filipinos affected by the attack. Well, dito lumabas yung heroism ng several people sa Bondi Beach attack. When they were taking the videos. Yes, not only that, but meron yung isa, one of the shooters was tackled by a guy who was shot, and now he's in the hospital. And the other one was also shot naman. One of the shooters was shot by, I think, a former, an off-duty police officer. Ngayon, ang gusto i-revisit dito kasi ng mga several citizens sa area nila ng New South Wales or NSW is the most police officers pala or patrolmen are not allowed to have guns. So, di ba, may pictures na naglalabas ng mga officers in the scene na hindi na lumalapit sa scene because wala silang weapons. How can they... Meron lang silang either a taser, spray gun, or ano. So, they have to revisit a certain level of kung higher rank police officer ka that responds to things like this, baka kailangan ng weapon mo to defend, no? Kasi kung hindi sa dalawang hero na ito, baka mas marami pang naapektuhan. Oo, because these two father and son, high-powered, nakita mo the rifles that they were loading with. Di ba, they were shooting without mercy yung mga tao. It was really unexpected. What was the rage about though? Jewish. Mukhang white supremacists yung mga ito. Terroristic attacks. They had something against Jews. Kasi white supremacists has been on the rise recently. Not only in Australia, but also in the US. Parang whites against Asians, against browns, against Jewish people. Parang we're regressing in that matter. So parang we have to explore how we deal with this and sensitivity. How do we address Oo. issues? Kaya ngayon, yung mga ang magiging issue once the investigation is done is how do we arm or do we have a special unit daw sa area na yan or sa Australia? Do we have special units that deal with like this? Kasi ang tagal bago may Hindi, maka-respond. tsaka ang question din also, paano nakakuha ng mga high-powered weapon itong mag-ama. Well, I don't know the law there. Kasi sa US, alam natin, magaan, di ba? Yung some of the states there, magaan sila sa yung gun law nila. Pero sa Sydney, I'm not really familiar. Parang most Western based nations and some parts of Australia, as long as you're of age, you have license. Pero ang security nila, ang pulis nila, walang baril. The license. Pero yung police nila walang baril. Yun ang medyo off yan. Ironic, di ba? Ironic na yan. But bless those heroes nga. Ang maganda pa dyan, yung naging hero na isa was a Muslim man. So parang hindi siya, it's a good example of a decent human being na he did not look Jewish to, ba't ko kampihan ko itong mga whites. But as a human being. But as a human being, he wanted to save innocent lives. And if you saw the video, very disturbing, but it makes you feel good that there are still heroes amongst us, diba, in times of despair like this. So, prayers, of course, for all the victims, the family of the victims sa Bondi Beach. Okay. All right, and that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. Angelo Castro III, kapatid, we are One News. All sides, all the time.